Lihim na ibinenta ni Aling Wang ang bahay sa halagang 800,000. Hindi ito alam ng dalawa niyang anak, dahil malapit na siyang mag-70 taong gulang. Gusto ni Aling Wang na gamitin ang perang ito bilang suporta sa kanyang katandaan. Kung ang dalawang anak niya ang mag-aalaga sa kanya, paghahatian nila ang pera. Ngunit kung wala man sa kanila ang magiging masunurin, gagamitin niya ang pera para mag-enjoy sa isang retirement home. Maraming pinag-isipan si Aling Wang. Hindi siya makatulog sa gabi, paulit-ulit na nagigising. Wala na siyang gana kahit sa pagtulog. Matapos ang 2 araw at 2 gabing masusing pagpaplano. Sa wakas ay nakaisip na si Aling Wang ng paraan para subukan ang kanyang anak. Kaya kinuha ni Aling Wang ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang panganay na anak. Anak, nitong mga nakaraang araw, palala ng palala ang kalusugan ko. Madalas akong magkasakit. Wala na akong lakas kahit pumunta sa ospital. Maaari ka bang umuwi para alagaan ako ng ilang araw? Sumagot at pumayag ang panganay na anak at sinabing hintayin na lang siya ni Aling Wang sa bahay. Pupunta na siya doon. Pagkasakay sa sasakyan, tumawag sa asawa ang panganay na anak at dumiretso na siyang sunduin si Aling Wang. Pagkatapos sunduin ni kuya si Aling Wang, hindi siya dumiretso pa uwi. Sa halip, dinala muna niya si Aling Wang sa ospital para sa isang kumpletong check-up. Mabuti at wala namang problema. Tanging osteoporosis lang dahil sa katandaan. Katapos mag-uwian ng panganay na manugang, bumili siya ng maraming paboritong ulam ni Aling Wang sa palengke. Nakita kong butas na ang sapatos ni Aling Wang. At espesyal pa siyang binilhan ng bagong sapatos. Tiningnan ni Aling Wang ang panganay niyang anak at ang asawa nito, na nag-aalaga sa kanya. Lubos siyang naantig. Naisip niyang talagang masunurin sa magulang ang mag-asawa. At sinisi niya ang sarili dahil naduda siyang hindi magiging masunurin ang panganay niya. Kaya sinabi ni Aling Wang sa kanyang manugang, kayo talaga. Huwag mo na akong bigyan ng mga mamahaling bagay. Nagsasaka lang ako sa probinsya, hindi ko naman masusuot ang ganyang kagandang sapatos. Bukod pa rito, ilang taon na lang ba ako mabubuhay? Mabilis na sabi ng panganay kong manugang, Mama, paano mo masasabi ang ganyang mga salita? Bumili kami ng bagong sapatos para sa iyo. Ang pagkain at inumin mo ng maayos ay natural na karapatan. Kung hindi namin gagawin iyan, paano kami maituturing na mga anak na nagpapakita ng paggalang? Sabi rin ng panganay na anak nga, Ma, hindi pala tayo makakadalaw sa inyo ng kahit isang beses sa isang taon. Dahil napakahirap mo kaming dalawin. Ngayon hayaan mo kaming mag-compensate. Tumango ng may pagmamahal si Aling Wang. Gumaan ang pakiramdam niya. Sa kalahating buwan na pananatili niya sa bahay ng panganay na anak, naramdaman ni Aling Wang ang isang init at ligayang hindi pa naranasan noon. Ngunit hindi rin nagpakasaya si Aling Wang. Nakalimutan niya ang kanyang dapat gawin. Kaya't pinuntahan ni Aling Wang ang panganay niyang anak. At sinabi, anak, nasa bahay mo na ako ng halos kalahating buwan. Kanina lang ay tinawagan ko ang iyong nakababatang kapatid. Naisip kong doon na lang ako tumira muna ng ilang panahon. Nang makita ng panganay na anak na iginigiit pa rin ni Aling Wang na gustong pumunta, dinala niya si Aling Wang sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid. Nang makarating si Aling Wang sa pintuan ng bahay ng nakababata niyang anak, nakita niya mula sa malayo ang nakababata niyang anak sa labas ng bahay. Naghihintay kay Aling Wang. Napakainit ng pagtanggap ng nakababatang anak kay Aling Wang. At espesyal pa siyang kumuha ng kanyang pinakamamahal na magandang alak. Gusto nilang mag-inuman bilang mag-ina. Kahit na sobrang tuwang-tuwa si Aling Wang, medyo nahihiya pa rin siya dahil ang kanyang manugang na babae ay isang tunay na tagalungsod. Natatakot siyang baka hindi magustuhan ng kanyang manugang si Aling Wang, isang matandang babae mula sa probinsya. Ngunit hindi naman ganoon ang nangyari. Nang malaman ng kanyang manugang na babae na dumating ang kanyang biyenan. Pagkatapos ng trabaho ay pumunta siya sa supermarket. Bumili ng maraming mamahaling pagkain bago umuwi. Bumili rin ng maraming bitamina. Sa hapagkainan, ang bunsong anak ay nakikipagkwentuhan kay Aling Wang tungkol sa nakaraan. Ang asawa ng bunsong anak ay patuloy na kinukuhanan ng pagkain si Aling Wang. Si Aling Wang ay tuwang-tuwa. Ngunit malinaw na ang isip ni Aling Wang. Noong unang araw sa bahay ng bunsong anak, hindi pa tapos ang pagsubok sa pagiging masunurin. Kundi ang mahalaga ay ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy. Manatili muna ng kalahating buwan bago magdesisyon sa resulta. Sa loob ng kalahating buwan na ito, ang kilos ng bunsong manugang ay hindi inaasahan ni Aling Wang. Kahit na abala sa trabaho ang bunsong manugang, ngunit alam niyang mahilig si Aling Wang sa mga halaman. Sadyang iniaakay niya si Aling Wang sa tindahan ng bulaklak at ibon pagkatapos ng trabaho araw-araw. Naglalakad sa palengke, nakita niya ang bonsai na gusto ni Aling Wang at binili niya ito. Talagang naantig si Aling Wang. Isang buwan na ang lumipas. Pinatawag ni Aling Wang ang kanyang panganay at bunsong anak, at sinabi, sa totoo lang, may iniwang pera sa akin ang tatay mo bago siya umalis. At sinabi niyang huwag ko kayong sasabihan. Sabi niya, hindi pwedeng galawin ang perang ito maliban kung talagang kailangan. Medyo nagulat ang dalawang anak nang marinig nila ang tungkol sa perang iyon. Nagpatuloy si Aling Wang sa pagsasalita, sa inyong dalawang magkapatid, nanatili ako sa inyong bahay ng tig-1 buwan.
Alam kong kayong dalawa ay mga anak na magalang. Wala ring gaanong silbi ang perang ito sa akin. Kailangan kong maging patas, 300,000 bawat pamilya. Pagkatapos sabihin ni Alingwang na hatiin natin. Hinati niya ang pera ng pantay sa dalawang magkapatid. Ngunit kinuha ng bunsong anak ang ilang tumpok ng pera at ibinigay sa panganay. At sinabing, Kuya, dahil sa dami ng naitulong mo sa akin, mas marami ang dapat mong makuha. Ngunit itinulak ito pabalik ng panganay. At sinabing mahirap ang buhay ng nakababata, kaya dapat mas malaki ang makuha niya. Pinagmamasdan ni Alingwang ang dalawang magkapatid na nagtutulakan at nagpapalitan. At naramdaman niyang tama talaga ang kanyang taya. Pagkatapos ng lahat, kilala niya ang ugali ng dalawa niyang anak. Wala na siyang alalahanin sa kanyang pagtanda.